Blessed day to everyone. I am Eliza Sendon and welcome again to day 255 of 365 daily devotion with Bible character edition. And today is August 12, 2026 and yung title nitong devotion natin is The Humble King. And yung character natin is still si Prophet Zechariah and he prophesied many times about Jesus Christ. And isa nga dito ay itong chapter 9 ng Zechariah. And during this time, disseminate yung Jerusalem. Kumbaga, wasak na wasak yung kanilang ekonomiya. Dahil nga sa ginawa ni Nebuchadnezzar. At yung mga tao rito, unti-unti silang nagsisibalikan from Babylon to Jerusalem. Pero ang sabi ni Zechariah, bagamat ganun nga yung kanilang nararanasan, disseminate yung Jerusalem, fluctuated yung economic nila, si Zechariah, nagsabi siya ng, or nagpakita siya, or nagpahayag siya ng vision or image of coming Messiah. At ito, though hindi pa nila nakikita to, though di niya pa nakikita si Jesus Christ, meron na siyang vision about him. Kaya nga sa verse 9 sabi niya, "Rejoice greatly, daughter Zion. Shout, daughter Jerusalem. See, your king comes to you, righteous and victorious, lowly and riding on a donkey, on a colt, the foal of a donkey." So, makikita natin itong naganap, fulfillment nito ay nasa New Testament. And sa verse 10, "I will take away the chariot from Ephraim and the war horses from Jerusalem, and the battle bow will be broken. He will proclaim peace to the nation. His rule will extend from sea to sea and from the river to the end of the earth." So, napakalalim nito. Kaya dito sa ating katuruan, Zechariah's prophecy of the coming Messiah, number 1, there is a great rejoice when the Messiah comes. Look, even before Jesus came, sa panahon ni Zechariah, hindi niya pa talaga nakikita si Jesus Christ, anong wangis ni Jesus Christ. Ini-encourage niya na lahat ng tao, mga believer, na magalak sa Kanya. Bakit? Ito kasi yung madalas na nakakalimutan, even sa our generation, yung si Jesus is our greatest joy. But sometimes we find joy pag nakalimutan natin na si Jesus yung joy natin. We find satisfaction yung joy natin doon sa mga bagay, sa mga tao, or even doon sa good situation na nangyayari sa ating buhay. But it all end up, there's no satisfaction at all. Hindi tayo nasasatisfied kahit na maging maganda man kinalabasan, it's all temporary. So in advance, ngayon sa panahon natin, dumating na si Jesus Christ, rejoice in advance of our answered prayer. Hindi pa naman natin ito lubusang natatanggap, manalangin na tayo na parang natanggap na natin ito. At talagang ito ay makakamtan natin. Rejoice even in every adversity. And pangalawa, the coming Messiah is humble and peaceful. Now, in the vision shared by Zechariah, sa verse 9, sabi niya dito, "See, your king comes to you, righteous and victorious, lowly and riding on a donkey." Napakagandang representation nitong donkey. Kung iisipin kasi natin sa New Testament, si Jesus Christ, dumating siya sa Jerusalem na nakasakay sa donkey at hindi sa kabayo. Unlike many kings na sumasakay sa mga kabayo and horses na ginagamit pandigma, pinapakita rin kasi nito yung kagitingan ng isang hari. But Jesus, even He is a Son of God, He chooses to ride on the donkey that are used to serve and show humbleness. Kasi yung donkey talaga ay ginagamit sa pagtatrabaho. At doon sumakay si Jesus Christ. At nagpapakita rin yun ng pagpapakumbaba ni Jesus Christ. That's what Jesus' purpose on coming here on earth. Humbly serve and bring peace to the nation. And pangatlo, the Messiah, government, and peace extend to the end of the earth. Another picture of Messiah, si Zechariah, sinasabi niya na ito ay hindi lang mamumuno sa Jerusalem, kundi sa buong mundo, every nation. And now, para naman sa ating pag-apply sa ating mga buhay, nitong mga verses natin binasa, ay number 1, rejoice greatly in the Lord Jesus Christ. Rejoice in the Lord, hindi ito nakadepende sa sitwasyon.
maganda man yan o pangit, rejoice always in the Lord. Minsan kapag tayo nakakalimot to rejoice in the Lord, hinahanap natin ito doon sa mga kasiyahan, sa bagay, sa shopping, sa SOCMED, or even sa presence ng isang tao. Ayun yung dopamine default kasi natin. But wala pa ring satisfaction. Those are only temporary. At yung mundo kasi natin, it teaches us only to rejoice kapag success ka sa wealth, sa earthly materials, pag marami kang gamit. But Apostle Pablo, sinabi niya na tayo ay magalak at habang sinasabi niya yun, tinuro niya tayo ay magalak, ay nasa kulungan siya. Nasa hindi magandang sitwasyon. But again, what the lesson he really teaches us is rejoicing is not depend on situation. Hindi dapat tayo bumabase lang sa sitwasyon para tayo maging masaya. What another reason to rejoice is tayo ay parte ng mission ng Diyos. Lahat tayo ay inimbitahan. What a privilege is that. And pangalawa, be humble and peaceful like Jesus Christ. Kahit na ano pang uusig, panglalait sa atin, be peaceful like Jesus Christ. Because we aim to be Christ-likeness. Kung paano lumakad at namuhay si Kristo, ay ganyan din natin gagawin as we are His ambassador here on earth. And lastly, practice daily surrender. Daily surrender dahil may mga area talaga sa buhay natin na hindi natin maiwasang magkasala. Halimbawa, yung galit, yung pagiging mainitin yung ulo, or yung kahit sa isipin man natin. Kasi yung puso natin, it is a factory of sin. Ayon niya sa mga theologian. Therefore, dapat agad din natin itong binibigay sa Diyos. Not just say, sorry Lord, but asking for God for us to be forgiven and submit every area of your life to King Jesus. Bigyan natin kay Jesus lahat ng hindi kalugod-lugod at hayaan na siya yung maghari sa ating mga buhay. Sa lahat ng aspeto, sa finances man niya, sa mga kaibigan natin, sa pamilya natin, everything, ibigay natin sa Diyos. Because Jesus is our King of Peace at humble na dapat natin tularan. And now, for our reflection, iiwan natin ito. Pag nilay-nilayan, if Jesus, the King of Kings, siya yung hari ng mga hari, Lord of Lord, na nagpakumbaba ng kanyang sarili at naglingkod sa ibang tao, what pride is preventing you from doing the same? Search your heart, ask the Lord to search your heart and light your heart kung meron mang root of evilness dito na talagang reason para hindi natin gawin yung kalooban ng Panginoon. Ask God nang sa gayon ay maliwanagan tayo at ma-give up natin ito sa Panginoon. And ayun lang po, before finally end, let's have a short closing prayer. And let's pray everybody. Heavenly Father, thank you for bringing us Jesus Christ, Lord God, na siyang model ng aming buhay, Panginoon, kung paano kami lalakad ng nakalulugod at karapat-dapat sa iyo, Panginoon. Panginoon, destroy the pride in our hearts, Lord God, na siyang nagiging dahilan, Panginoon, para hindi namin magawa ang iyong kalooban, Panginoon. At Panginoon, patawarin niyo kami sa aming mga pagkakasala, Panginoon, sa aming madalas na pag-seek, Lord God, sa recognition, Lord God, sa praise ng mga tao, Lord God. Lord, correct us, Lord God. We hope, Lord God, na maituwid nyo ang aming mga puso't landasin, Panginoon. Panginoon, ikaw ang manguna sa aming mga buhay at huwag nyo kaming hayaan na mapalayo sa iyo, Panginoon. Panginoon, help us to point other people to Jesus Christ, Lord God. Nang sa ganyan, ay makakita rin sila ng tunay na kasiyahan, Panginoon, sa kanilang mga puso, Lord God. Help us to repent, Lord God, quickly, Lord God, sapagkat itong puso namin ay madalas ay nakakagawa ng kasalanan, Panginoon, sa inyo, Panginoon. We surrender everything to you, Lord God. Ikaw nawa ang maghari sa aming mga buhay, Panginoon. Yan lang po, in Jesus' name, I pray that amen and amen and amen. Panginoon. At ayun na po, para sa Panginoon, tayo ay lalaging magsama-sama at magkita po muli tayo tomorrow. Ang Diyos nawa ang magbigay sa atin ng katagumpayan ngayong araw. Ayun lang po, in Jesus' name, let's meet together tomorrow. Amen.